There is no time to rest. Pero ayos naman po yung pakiramdam niyo, sir. Pwede tayo magakit na hagdanan mamaya, kung gusto mo. Kapansin-pansin namang sa halip na sa isang bulletproof SUV, sa isang regular na sasakyan lang sumakay ang Pangulo habang nag-iikot sa Cagayan de Oro. Ibinaba pa niya ang bintana. Sabi ni Pinoy, hindi raw kasi naibababa ang salamin ng bulletproof SUV. Para sa unang balita, Lee Alves reporting. Samantala, pinagtibay na ng Senado ang Rules of Procedure sa impeachment trial ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sa May 9 inaasahang magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Naritong report ni Lia Manyala. Para hindi magtagal sa debate sa isang caucus tinalakay ang kontrobersyal na gag order rule na gustong ipasama ng ilang senador sa Rules of Procedure para sa impeachment trial laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero sa huli, napagkasundo ang pwedeng magpa-interview ang mga senador bago at pagkatapos ng mga pagdinig. Gayunman, walang anuman tungkol sa merits ng kaso. We were suggesting that during session of the impeachment court, then no senator should be allowed accept interviews. But they can accept it during recess, during breaks, before and after the session. Hindi rin umubra ang mga panukalang bawal mag-text, Twitter at Facebook ang mga senador habang gumugulong ang paglilitis. Maglalabas ang Senate President ng order kung ano mga pwede at hindi as far as the proceedings or technical or high-tech gadgets are concerned. Ipinalagay rin sa bagong rules na dapat neutral o walang kinikilingan ng mga senador at hindi aayon sa posisyon ng kanilang mga partido. Hindi tulad sa impeachment trial noong taong 2000 kung saan isang pangulo ang ini-impeach. Ngayon, ang Senate President na tatayong presiding officer makakaboto na rin pagkatapos makaboto ang lahat ng senator judges. Pero mangyayari lang ito pagtapos ng ipresenta ang mga argumento para sa lahat ng 6 na articles of impeachment. Kasunod nito ay isa-isang pagbobotohan kung guilty si Gutierrez sa bawat artikulo ng impeachment. This group that feels itself so high above the law. Gaya rin ang ginawa ni Senadora Miriam Santiago noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, nakasaad sa rules ngayon na pwedeng magpalabas ng mga maiingay sa session hall habang patuloy ang paglilitis. Idinagdag na rin ng Senado sa reference of business ang articles of impeachment na personal na isinumite ng mga House prosecutors sa Senado. We started with the strongest article, which is the fertilizer fund scam, and we will end with another strongest article, which is the low conviction record, which includes the plea bargaining agreements, including the plea bargaining agreement entered between the Ombudsman and General Garcia. Kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Mayo 9, padadalhan ng writ of summon ng Ombudsman na mag-uutos sa kanyang humarap sa impeachment court sa itatakda nitong araw at oras. 15 milyong piso ang inilaang budget ng Senado para sa paglilitis sa Ombudsman. Pero ang budget na ito ay pan-3 buwan lang. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Relief mission team ng Philippine Embassy dumating na sa Iwate Prefecture. Mamimigay po sila ng kumot, pagkain at tubig sa mga kababayan nating sinaranta ng lindol at tsunami. Mula sa Japan, narito ang report ni Chino Gaston. Mag-alas 10 ng gabi nang marating namin kasamang Philippine Embassy Relief Mission ang Morioka City sa Iwate Prefecture. Mga kumot, tubig at pagkain ang bitbit namin para sa mga kababayan natin dito. Ang marami sa relief goods galing sa Filipino community sa Tokyo. Sobrang lamig man, mainit naman ang pagtanggap sa amin at sa embassy staff ng mga Pilipino rito. At nagkukulang man ang supply dito, may pinagsaluhan pa rin kaming hapunang Pinoy, tulad ng pinakbet, kare-kare at sinigang na baka. Tutulak si Consul General Sulpicio Confiado sa mga coastal town ng Rico Zentakata, Opunato at Quezonuma para tingnan kung ano pa ang maaring itulong ng embahada sa mga lugar na tinamaan ng tsunami. Napagkasya lang natin kung anong pwedeng idali natin sa ngayon, but hindi naman ito yung huli. So, by going to that places, malalaman natin talaga kung ano pa yung ibang pangangailangan nila. Sa mga evacuation center ng mga Pilipino naman sa Tokyo, bumabaha ngayon ang mga donasyon ng pagkain at supplies mula sa Filipino community. Meron ding mga volunteer na nagluluto para sa mga evacuees. Siyempre, kami sa mga nangangailangan ng tulong, kaya
Nandito kami, ready kami. Nangako ang embahada na hindi ito magiging huling misyon para maghatid ng tulong sa ating mga kababayang biktima ng trahedya sa Japan. Ito ang unang balita mula sa Japan. Chino Gaston, reporting. Video ng mga bumbero habang binobombahan ng tubig ang fuel rods sa pumalyang Daiichi Nuclear Power Plant sa Fukushima, Japan, inilabas. Kuha po ito noong March 18, ilang araw matapos magkaroon ng pagsabog sa Reactor 3 ng planta. May suot na protective suit ang mga bumbero. Sa kabila ng panganib ng radiation exposure, matapang pa rin nilang isinakatuparan ang kanilang trabaho. Napalamig ang reactor sa pamamagitan ng pagbomba ng tubig dito at nagkaroon ng mas mahabang oras sa mga engineer para maayos ang mga pumalyang bahagi nito. Tubig sa gripo sa Tokyo, Japan, nakitaan ang mataas na level ng radioactive iodine. Dahil dito ipinagbawal na ng mga otoridad ang pagpapainom ng tap water sa mga sanggol. Halos doble raw kasi ang level ng radioactive iodine sa safety level para sa mga baby. Dahil dito lalong naging mabenta ang bottled water sa Tokyo. Tumaas na ang demand sa bottled water doon mula nang salantahin ng lindol at tsunami ang Japan noong March 11. DFA Secretary Albert Del Rosario naglibot na sa Libya para hikayatin ang mga Pilipino na umuwi na sa Pilipinas. Sa kabila ng patuloy na kaguluhan, marami pa ring Pilipino ang piniling manatili sa Libya. Darito ang report. يجب نشترك في المعركة مظاهرات في كل مكان تؤيدكم. Nananatiling palaban si Libyan leader Muammar Gaddafi sa kabila ng pinaigting na airstrikes ng Western forces sa Libya. Sa ulat ng Reuters, inatake ng puwersa ni Gaddafi ang bayan ng Zintan na hawak ng mga rebelde. Ang koalisyon naman, umatake rin malapit sa bayan ng Misrata kung saan ayon sa isang doktor doon, 17 ang patay. Sa kabila ng gulo, tuloy ang paglilibot ni DFA Secretary Albert Del Rosario para hikayatin ang mga Pilipino roon na umuwi na. Pero sa pagbabalik niyang Tripoli, 31 lang ang kasama niya. Marami pa rin daw gustong magpaiwang Pilipino sa kabila ng last call ng DFA. Ang hanggang 200,000 pesos na sahod kada buwan ng mga Pilipinong nurse doon, tinriple daw sa ilang ospital para di na umalis. Mismong si Pangulong Aquino tuloy, umaapila ng umuwi ang ating mga kababayan. Ginawa po ng ating gobyerno na talagang hanapin lahat, malapitan lahat, nakipag-ugnayan tayo sa mga karating na bansa na mas tahimik. Ang daming gustong i-hire naman ang galing sa Libya. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Sa ibang balita, sinisisi po ng Coroner's Court ng Hong Kong ang mabagal na pag-aksyon ng mga otoridad sa Pilipinas, kaya napatay ang 8 Hong Kong national sa hostage-taking sa Maynila noong Agosto. Ayon sa investigasyon ng 5-member jury, palpak ang paghawak ng mga otoridad sa Pilipinas sa hostage crisis. Hindi rin daw agad tinugunan ng Pilipinas ang mga demand ng hostage-taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Kontento naman ang pamilya ng mga biktima sa resulta ng investigasyon ng Coroner's Court. Sakaw lamang sa paglilitis ng Coroner's Court kung paano napatay ang 8 biktima at hindi kung sino ang may kagagawan nito. Maglola patay sa sunog sa Pasay City, bukod sa tahanan ng mga biktima, ilang bahay at katabing establishmento rin ang natupok. Ang report mula kay Rauna Crisostomo. Labis-labis ang inagbis ng pamilya Miranda sa sinapit ng maglolang sina Adela, 65 years old, at Prince, 9 years old, sa sunog sa Barangay 40, Zone 5 sa Pasay City. Di na nakalabas ng buhay ang maglola matapos tupukin ng apoy na umabot sa 3rd alarm ang kanilang bahay. Kwento ni Mang Rogelio, ama ni Adela, di na raw niya nakayanan panggisingin ang nakatapos sa tuhod. Di na ako makakundi. Kung pumasok pa ko, di ako, patay din ako. Well, sa kapal ba naman ang apoy? Biglaan eh. 8 bahay na tinitirahan ng may 16 na pamilyang natupok sa 4 na oras na sunog. Nadamay rin ang ika-4 na palapag ng katabing gusali at ilang pinto ng mga katabing warehouse na puno ng general merchandise. The structure was made of light combustible materials. So, madaling kumalat yung apoy. So, you have to protect the nearby structures like yung storage ng mga Chinese businessman natin. Iniimbestigahan pa rin sa ngayon ang sanhi ng apoy. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. 5 patay na kalabaw na hininalang gagawing botya nasabat sa Pasay.
At entertainment industry nagluluksa sa pagpanaw ng legendary actress sa si Elizabeth Taylor. Paul Pauli, tutok lang sa unang balita. Ang pagiging ina at pagiging aktres, hindi nagkakalayo. Johan, kain na. Merong drama, merong aksyon, meron ding romance. Puro paborito ang kinakain. Paano na ang nutrisyon niya? Sa pagsubok na to, naiintindihan ako ng bagong katawan ko. Lactum, may mga essential nutrients from the food pyramid to help make Johan be a 100% nourished kid. At ako, 100% panatag. Lactum, ang mas affordable na 3+ milk. Bili na! Kakampino sa healthy na paglaki ni baby ang Lactum 6+ at unang